Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, breaking news. Yan, no? Breaking news, ang sarap pakinggan no? Bagamat gusto natin yung balita na meron na pong warrant of arrest na inisyu laban kay Bato de la Rosa, hindi po yan confirmed. As of this moment May 9, as of this moment May 9 around 8 o'clock po ng gabi. Nagsalita na po ang International Criminal Court at ang sinasabi po nila, hindi po sila nag-issue ng warrant of arrest sa Pilipinas o sa sitwasyon dito sa Pilipinas. Though not directly saying na against Bato de la Rosa, pero ang sinasabi, hindi sila nag-issue ng warrant of arrest dito sa Pilipinas. Ako, ang understanding ko dyan, maniniwala ako sa ICC na talagang walang inisyong warrant of arrest na idinaan man niya sa Interpol o kung ano man yan. Ang Department of Justice, ganun din po yung sinasabi nila. Wala pa po silang nakukumpirma. Wala pa silang natatanggap. Si DILG Secretary John Vic Rimulya, bagamat hindi ako bilib sa tao na ito, sabi niya, hindi niya pa nakikita yung warrant of arrest. Si Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita po ng Malacanang, ang sabi po niya, wala po sila, hindi niya po makukonfirm or madi-deny na nag-i-exist yung warrant of arrest na yan. So, ang paniniwala ko, wala pa pong warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Now, ano yung problema? Ang may problema ang DILG. Kasi bakit mo kailangan i-announce, John Vic Rimulya, Secretary John Vic Rimulya, pasensya ka na sir bakit kailangan mo i-announce na meron ng 10,000 katao para sa dragnet operation? Pag sinabi mo pong dragnet operation, ano yan kumbaga collective effort po yan ng law enforcement o ng authorities para po arestuhin o para sa isang operasyon. In this case, halimbawa, si Bato de la Rosa, kung talaga nag-i-exist yung warrant of arrest na yan, makukonsider po natin siya na pugante at dapat po siyang arestuhin. So, hindi naman ordinaryong tao yan si Bato, dati po yung hepe ng Philippine National Police, so medyo mailap po yan, no? At hindi rin po yan basta-basta lang. Pinoprotektahan po yan ng mayayaman na politiko, mayayaman na negosyante. Sa madaling sabi, hindi mo pwede basta magbigay ka lang ng 2 tao, ng 5 tao, yung typical ba na magsaserve ng warrant of arrest. Bakit kailangan i-announce ng DILG na nagtalaga sila ng 10,000 katao, actually that's too much, no? 10,000 katao para sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Diba? Huwag mo i-announce. That's part of your strategies. Di, pagandaan ka ni Bato, mamaya, kumuha ng 20,000 yan. O ano pang laban natin dyan? Hindi mo kailangan i-announce yan, sir. Bakit kailangan mong i-announce? Part ng tactical operations ninyo yan. Yun ang isang problema. Though, marami naman pong problema talaga dyan sa DILG dahil napakarami pong mga pugante na until now hindi pa po nahuhuli. Halimbawa, Atong Ang. Diba? Sabi nila, muntikan na nila mahuli. Pero bakit nag-press con pa kayo na muntikan mahuli? Di lalong nag-ingat yan si Atong Ang. Lalong mas naging careful yan si Atong Ang dahil malapit nyo na pala siyang mahuli. Ano ba to? Niloloko nyo ba ang taong bayan? Diba? Ba't kailangan nyo mag-press con? Bakit kailangan nyo mag-announce? Bakit kailangan nyo isa publiko yung mga strategiya ninyo? Which is hindi tama. May mali dyan. Bakit kailangan nyo gawin yan? May warrant of arrest o wala? Operasyon ninyo yan, huwag nyo ipangalandakan sa publiko, nag-exist na yung warrant of arrest, meron kaming 10,000, meron kaming 5,000 na ka-preposition nandiyan sa Davao Region, etc. Di ba hindi dapat? Bakit kailangan nyo gawin yan? DILG. Di ba? Anong gusto nyong palabasin? Intensyon nyo ba talaga na hulihin si Bato? O intensyon nyo na i-inform siya kung ano yung ginagawa ninyo para hindi siya mahuli? Di ba? Malinaw na malinaw yan. Regardless kung may warrant o wala, hindi dapat ganoon yung style ninyo. Yun ang pinupunto natin noon Iwasan nyo muna yung pag-press con kayo ng press con. Trabaho muna kayo. Gawin nyo muna yung trabaho ninyo. And then, kapag naging accomplished yan, o naging successful yung trabaho ninyo, that's the time you conduct a press conference. Gayahin ninyo yung style ni Matibag. Ni NBI Director Melvin Matibag. Trabaho muna. Arestuhin muna nila yung dapat arestuhin. And after that, magsasagawa po sila ng press con. Ganon dapat yung style. Hindi yung press con muna, huhulihin namin si Bato de la Rosa. Meron kaming 10,000 katao na inassign para arestuhin siya. Paano mo mahuhuli yan? Binulgar mo na yung plano ninyo. Damuho talaga, Ay nako. Kaya tinatawanan din kayo. Actually, kasiraan kayo sa administrasyon
Isa pa to, si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, kung ang humahanap kay Bato de la Rosa ay Philippine law, ibig sabihin po yung authorities ng Pilipinas at hindi ang Interpol o hindi ang ICC. Kung ang humahanap kay Bato de la Rosa ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Sinungaling ka, Robin Padilla. Anong ikaw mismo magsusurrender? Bakit? Control mo ba yung isip ni Bato de la Rosa? Gusto niya surrender dahil gusto mo? Fake news na naman kayo. Pinapaasa nyo na naman ang taong bayan eh. Ang dami nyo commitment, ang dami nyo promises, di nyo naman ginawa. Si Bato nga eh. Sabi niya kay Trillanes, bring it on eh. Awasan ngayon yan. Chismis pa lang to, may warrant of arrest eh. Nagtago na agad eh. Paano pa kung totoo nag-i-exist yung warrant of arrest? Oh, pagaling kayo sa salita, hindi nyo ginagawa eh. Robin Padilla tells Bato, huwag kang lilitaw. Tama ba yan? Manggagaling sa isang senador ng Pilipinas, papayuhan mo yung kapwa senador. Huwag kang lumitaw, huwag kang sumuko, magtago ka. Yan, kaya pinapamarisa na kayo. This was Senator Robin Hood Padilla's firm advice to Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayong araw po ng Sabado, May 9, after reports surfaced that the International Criminal Court has already issued a warrant of arrest against the latter. Though, yan din ang una nating paniniwala kasi verified daw po yan. In fact, lumabas na po yan sa mainstream media. Pero kinonfirm po ng ICC, napanood ko po yung mismo sa balita, sinasabi po ng ICC, hindi sila nag-issue ng warrant of arrest. Anyway, okay na yan, malinaw na po yan. Kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Alam mo, Robin Padilla, wala na kaming pakialam sa iyo eh. Kasi ang loyalty mo kay Digong eh. Ang loyalty mo wala sa taong bayan. 'Di ba? Sinabi mo na 'yan eh. Ang loyalty ko sa mga Duterte dahil yan ang nagpanalo sa kanya. Hindi sa taong bayan, pinapasahod ka ng taong bayan pero nagsisilbi ka para sa mga Duterte. 'Di ba? Okay, now balik tayo sa warrant of arrest. Sabi ng ICC no public arrest warrant. Kung titingnan mo naman yan, on the other side, no? Kumbaga dalawa nagkukontra yung interpretasyon mo doon sa statement na yan. Remember, sinabi ng ICC na hindi dapat pinapublicize ang warrant of arrest. Ibig sabihin, hindi po dapat isinasa publiko, hindi po ipinapangalandakan na may warrant of arrest kami against this person. Noon sinabi ng ICC yan, hindi ko makakalimutan yan. On the other hand, ang interpretasyon natin sa sinasabi ng ICC na no public arrest warrant, public yung term, no? Public arrest warrant, so hindi private. Bagamat medyo medyo literal, baka naman kasi merong warrant of arrest kay Bato pero privately issued, ano ba yan? Kasi dapat hindi ina-anunsyo yun eh. Yun na nga eh. Hindi kasi dapat ina-anunsyo yan. Bakit ba sinong mga marites dyan sa NBI, kung saan man yan, DILG, sa PNP, o sa Interpol, bakit lumalabas yan? Hindi dapat ina-announce yan eh. Kasi mas lalo magtatago yung tao kapag sinabi mo na may warrant of arrest. Anyway, sabi ng ICC yan. Di ba? So sana merong privately issued warrant of arrest. Kasi no public warrant of arrest eh. Ibig sabihin yan, it's a surprise. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi, malinaw naman na si Bato kasabwat ni Digong sa mga implementasyon nila dyan sa mga war on drugs na yan, sa pagtukhang na yan. Marami silang chinugi dyan at dapat siyang managot. Di ba? Okay, nandiyan na yung 10,000 na police officers na i-deploy ng DILG. Pero wag na kayo mag-press con. Itigil nyo na yung kaka-press con ninyo. Arestuhin din nyo. Walang public warrant of arrest. Baka may private pa warrant of arrest. Huwag nyo na i-announce. Arestuhin nyo na lang. Saka kayo mag-press con pag na-aresto na. Mas matutuwa po ang taong bayan dyan. Di ba? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Bye-bye.